Mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at kaibigan dito po sa ating evening talk with Pastor Rody. Aking dalangin muli at inaasahan na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa panahon pong ito. Kahit na po nanganganib pa rin ang marami dahil po sa coronavirus o sa COVID-19, God is still in control. Pagpalain nawa kayong lahat. Ingat-ingat na lang po mga kapatid, saan man kayo ngayon. Hindi ko kayo mababati isa-isa, subalit idinadalangin ko na lang palagi na kayo po ay parating ingatan or i-protect kayo ng Panginoon sa lahat ng panahon o lahat ng oras. Kasama po ang inyong mga pamilya at ang inyong pong mga ministry bilang mga Kristiyano o mga kaibigan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ang atin pong topic ngayon ay kasunod na episode nung diniscuss natin previously. Dahil yung una natin ay yung pag-akyat ng Panginoon sa langit na nakita ng mga alagad, na-witnessan nila at ang sunod ay yung kanilang eleksyon o replacement doon sa nawalang si Judas Iscariote at ang napili po sa panguna ng Panginoon ay walang iba kundi si Matias sapagkat siya po ay qualified at siya po ay palaging kasama ng Panginoon at na-witness niya ang lahat-lahat patungkol sa Panginoon. Nung ang Panginoon ay nasa lupa at maging yung pag-akyat sa langit, na-witness po ni Matias. At siya po ang na-elect. Ang kapalaran ay napunta sa kanya in replacement of Judas Iscariote. At ngayon naman po, ang isang napakahalagang hinihintay pa nila na sinabi ng Panginoon na hintayin ninyo sa Jerusalem ang pangako. Huwag kayong aalis doon sa lugar hanggang sa kayo masangkapan ng papadating na ito. Ano ba itong paparating na binili ng Panginoon na hintayin nyo? Mukhang napakahalaga po nito mga kapatid. Ang darating na ito ay ang kapangyarihang galing sa Panginoon para sa ministry. Kapangyarihang galing sa langit para sa ministry. Okay? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Sa Aklat na Mga Gawa, chapter 2, verse 1 to 4, ang unang naramdaman ng mga alagad nang nandun po sila sa upper room at naghihintay sa pangakong kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Habang nananalangin sila at nagaantay doon, ang halos may 120 persons kasama ang mga alagad at ang iba pa na mga mananampalataya, inabot sila ng almost 120 katao. Habang nagpipray sila doon sa lugar na tinuro ng Panginoon, una, mayroong bumabang tila mga dilang apoy. Tila mga dilang apoy. At ang mga dilang apoy na ito ay dumapo sa bawat isang nananalangin. At nang dumating ito, nagkaroon ng sound. Kakaibang sound. Ayon sa verse 1 and 2, sound like a mighty wind from heaven fills the upper room. Mayroong malakas na ugong na tila malakas na hangin at pinuno nito yung lugar, yung kanilang location. Alam nyo naman po kung ano mang darating, kahit sasakyan, pag may darating, mayroong tunog. Di po ba? Mayroong kang mararamdamang tunog. Kung may eroplano, mas malakas ang tunog. Kung may tren, ganun din, malakas ang tunog. Kahit nga bisikleta lang, malakas ang tunog. Ay kung tao, naririnig din yung yabag. Ito namang pagdating ng kapangyarihang galing sa langit, mayroon ding tunog na katulad ng rumaragasang malakas na hangin at napuno ang kanilang pinag-iipunan. Yun po ang una. Naranasan po ng bawat isa yan. At pangalawa, mayroon po silang nakita. Nakita na dumapo sa bawat isa sa mga nananalangin ang tila dilang apoy. Mga maliliit na pirasong apoy na dumapo sa kanilang ulunan. At pangatlong napansin nila, the speeches, ang kanilang mga pananalita, nang dumapo ang mga dilang apoy sa ulunan ng bawat nananalangin, nag-umpisa silang magsalita ng mga bagong wika. Okay, bagong wika. Wika na hindi nila inaralan. Wikang dala ng Espiritu Santo. Sapagkat ang bumabang ito
na tila mga dilang apoy ay siya pong representation ng Espiritu Santo. Nagsimula silang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila inaral. Kaya ang pangatlong punto na napansin po dito, yung crowd, may mga crowd po doon, may mga tao doon sa labas na galing po sa iba't ibang dako. Okay, itong mga taong ito, mga Hudyo, galing sa mga foreign countries to attend the Feast of Pentecost. Aatinder po sila ng piyesta ng Pentecostes. Yan. Ang Pentecostes po ito yung ika-50 araw mula nang ang Panginoon ay umakyat. O, yung pagkabuhay na maguli. Ika-50 araw. Kaya maraming tao po doon kasi nagsiselebrate sila ng piyesta. So ang crowd na ito, iba't ibang mga lahi ito. Iba't ibang mga pinanggalingan nila. So, nagmangha ang mga tao. Ang sabi ng mga tao, nagsasalita sila ng mga lingwaheng hindi nila alam, hindi nila inaralan. Kaya nagkaroon ng mga palitan ng kuro-kuro, nagtatanungan sila, at ang crowd ay nagkaroon ng confusion. Okay? Nagkaroon ng confusion. Nang bumaba ang Espiritu Santo, naramdaman, nakita, narinig ng mga kinauukulang mga alagad at narinig din ng mga tao ng crowd. Nagkaroon ng confusion. O, pansinin po natin may confusion. Kapag mayroong pagkilos na bago ang Panginoon, mayroong confusion. Kailangan mayroong mag-i-explain dito. Tingnan natin. The people and the crowd ask each other, what can this mean? Sa chapter 2 verse 12. Some of them say, they're drunk. That's all. Lasing sila. Yan lang. O, yan ang sabi. Sa chapter 2 verse 13. O, yan ang confusion doon. Nagtaka ang mga tao, anong nangyayari? Mayroong ingay. Mayroong tunog na rumaragasang parang malakas na hangin. At nagsalita sila sa iba't ibang mga wika. Ngunit, napansin po nitong mga alagad. Kaya ang sabi po dito sa pangilang punto natin, clarification, clarify po ni Paul o ni Peter. Dito sa chapter 2 verse 14 to 21, nag-speak si Peter. Peter addressed the crowd. Sinabihan ni Pedro ang mga taong nandoon na namamangha, nagtatanong at ang iba mali ang interpretation. Lasing daw. Pero sabi ni Peter, some of you saying, these people are drunk. It isn't true. Hindi yan totoo. Okay? Nagkaroon ngayon ng clarification doon sa confusion. Alam nyo, pag mayroong confusion, mayroon dapat magka-clarify, mga kapatid. Pag mayroong nagtatanong, dapat mayroong magpapaliwanag. Ito po ang nangyari. Kaya ang tawag ito clarification. After that confusion, si Peter tumayo. Yan. The scripture, sa chapter 2 verse 16-21, the scripture, sabi ni Pedro sa mga tao, natupad ang sinabi ng propeta Joel sa chapter 2 ng Joel verse 28 to 32 na sinasabi na sa mga huling araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng mga naghahangad nito. At natupad ngayon. In-explain ni Peter itong nangyayari, hindi ito lasing, kundi sila ay nagsitanggap ngayon ng ipinangako ng Panginoon sa hula sa aklat ng Joel. Na tatanggap sila ng Espiritu Santo at sila ay makakakita ng mga pangitain. Ang sabi po dyan sa mga ilang detalye, blood and fire, the smoke on the earth, darkening of the sun and the moon in heaven. At sinabi po yan ni Propeta Joel. Joel wrote concerning salvation of God, anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Maliligtas ang sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoon. So purihin ang Diyos dahil clarify, nagkaroon ng clarification itong si Pedro tungkol sa isyo, tungkol sa sabihin nating alingas-ngas o mga bintang o maling pakaintindi ng mga tao. Nilinaw ng Apostle Peter na
ang nangyayaring ito ay katuparan, ipinangako ito ng Panginoon. Ngayon, ito po ang mga mahalagang pointers po na dapat natin tandaan. Ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi mapipigilan ng kahit sinong magpipiloso po kung ikaw ay humihingi nito at naniniwala ka. Pag hindi ka naniniwala rito, mga kapatid at kaibigan, magiging kalukuhan lang ang iyong pagkaintindi. At magsasabi ang iba, anong nangyayari? At ikaw naman, kung malikot ang isip mo pero wala kang alam, mag-i-interpret ka ng mali. Ay, mga lasing yan. Yan, mga lasing yan. Yan, hindi mo naintindihan. Pero, yung mga sinserong lumalapit at naniniwala rito, anong sabi ng Panginoon? Manatili kayo doon sa lugar na sinasabi ko, hintayin ninyo ang pangako. Yung mga naghintay, mga kapatid at kaibigan, nanalangin, naghintay, umasa, in-expect ito, hindi binigo ng Diyos. 120 persons, mga alagad ni Kristo, mga mananampalataya, sila ay dinapuan ng mga tila dilang apoy, na representation ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dati sila mga takot, hindi sila makapag-preach, umiiwas, nagtatago sila. Si Peter noon nag-deny, nang tinanong na nung isang utusan kung kasama si Jesus, ang sabi, hindi ko kilala yan, mamatay man ako. Pero ito, nang dinapuan ng kapangyarihan, dumapo sa kanilang ulunan, sila'y napuspos, nagkaroon ng kapangyarihan. Si Pedro na nag-deny, tumayo at nag-preach. Hinarap ang lahat ng tanong ng tao. Ini-explain ni Peter kung anong nangyayari. Na ang lahat ng mga sumasampalataya ay tatanggapin itong pangako ng Panginoon. Ito ang kaibahan ng nananampalataya sa kaang hindi. Yun ang mga obserbador lang. Just an observant. Pag may nangyayari, ang sasabihin lang nila, anong nangyayari? What is this? What happened? Ano daw? O nakikiusyoso lang. Kasi see is to believe sila, nakita na nila, hindi pa makapaniwala kasi hindi nga sila believer. Mga kapatid, kailangang manampalataya tayo sa Panginoon. Pag naniwala ka sa Panginoon, mararanasan mo ito. Pag naniwala ka kay Lord, ang pangakong ito ay para sa iyo. Kapangyarihan for service. Sa mga susunod na episode, may mga napakalalaking mga bagay na magaganap. Fulfillment nito mga nangyayari ngayon. Pero ang mahalaga ngayon pinag-uusapan natin, ipinangako ng Diyos na hintayin nyo ang kapangyarihan, ang promise from on high. Ang promise ay ang Holy Spirit. Ang kapangyarihan ng mga Kristiyano sa pag-serve is the power of the Holy Spirit. Hindi ang karunungan mo, hindi ang talino mo, wala yan. Hindi ang kagwapuhan mo, kagandahan mo, wala yan. Hindi ang influensya mo kung ikay may posisyon o politiko ka, wala yan. Hindi kung colonel ka o general ka, wala yan. Hindi gagalangin ni Satanas yan. Ang gagalangin lang ni Satanas, mga kapatid, sa pagserbisyo natin sa Panginoon para hindi ka kayang tinagin ni Satanas, kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam mo si Satanas may kapangyarihan yan. Pero ang Diyos higit na makapangyarihan. Ang sabi ni Santiago, mas malaki, mas dakila, mas makapangyarihan ang nasa atin kaysa nasa mundo. Greater is He who is in us than to them who is in the world. Kahit marami mga evil spirits, gapi sila, talo sila ng Panginoon. Kaya, ito lamang ang ating pangtapat. Huwag tayong manangan sa ating sariling kakayanan. Magtiwala tayo sa Diyos. Kaya ito, kung gusto mong maging matatag ka, gusto mong hindi ka takot sa mga masamang espiritu, gusto mong hindi ka takot sa matitinding pagsubok, hindi ka takot sa COVID, hindi ka takot sa persecution, tingnan mo itong mga nangyari sa mga alagad. May maganda bang kamatayan itong mga alagad na ito, itong mga apostles? Wala kahit isa. Pero bakit? Parang hindi man lang nila naramdaman yung takot eh. Si Peter nga, ipapakong tulad ng posisyon ni Christ, nag-request pa, huwag ganyan. Pwede bang patiwarikin nyo ang cross ko? Ayaw kong matulad sa kamatayan ng aking Panginoon sapagkat hindi ako karapat-dapat sa Kanya. Idininay ko siya. O siya pa nag-request patiwarik.
Parang wala man lang katakot-takot. Ang iba pinugutan ng ulo, pinatay. Saan galing yung tapang nila? Saan galing yung kanilang determination? Dito galing po dito. Ngayon, kapatid, kaibigan, kumusta nangyayari sa atin, sa iyo, sa paglilingkod mo sa Panginoon? May mga may sakit ba, di mo may pag-pray? I-pray mo in Jesus' name. May promise si Lord. May kapangyarihang lalabas sa iyong mga kamay. By faith in Jesus' name. Manampalataya ka sa iyong puso na mayroong kapangyarihang ipinangako sa mga latay at sa mga sugat ni Jesus. Nagagaling ang mga may karamdaman na iyong ipapanalangin. Pag di ka nanampalataya, wala ka. Pero pag nanampalataya ka, meron. Kaya itong mga observants dito, itong crowd, hindi nanampalataya. Wala sila. Patanong-tanong lang sila. At yung iba naman mga siraulo, ang sagot naman ay mali, mga lasing daw. Walang alam kaya ang sagot nila wala din. Pero si Peter nag-explain, mga kapatid at kaibigan, hindi ito mga lasing, napakaaga pa. Natupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel, na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang espiritu sa mga huling araw. At ngayon na yon, lumakas ang loob ni Peter, na wala yung nervyos at takot. Hindi siya makapangaral noon. Tinanong na nga siya ng alipin noon kung kasama ni Jesus. Hindi niya masabing kasama ako dyan. Takot siya. Pero ngayon tumayo. Mayroong kapangyarihan. At sa huli mapapansin natin sa mga huling episode, just to give you a glance, 3,000 people na save sa preaching ni Peter. Yung takot, ngayon nangaral, 3,000 in one day ang naligtas. Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, bago natin i-end itong ating maikling episode ngayon, mitiin mo na itong kapangyarihang ipinangako ng Diyos, meron ka. Anong kapangyarihan ang hanap mo? Ang iba, nagpapanata pagka Biyernes Santo para magkaroon ng kapangyarihan. Ito hindi ka na kailangang magpanata. Ipinangako ng Diyos. At ang pangakong ito'y tapat, malinis, matuwid, makalangit, at ikaliligtas ng mga tao. Ikababago ng buhay ng tao. Ikatatatag mo sa ministry. Kapangyarihan from heaven. Galing sa Diyos. Kapatid, kung walang kapangyarihan na galing sa Panginoon sa paglilingkod mo, hindi ka tatagal sa hirap, sa pag-uusig, sa pagsubok, sa pagtayo bilang Kristiyano. Hindi ka makakatayo, hindi ka tatagal. Kahit mapera ka, hindi ka makakatayo. Kahit mayaman ka, hindi ka makakatayo. Madadala ka ni Satanas dahil wala kang kapangyarihan. Para kang isang taong nangihina, walang lakas. Ang lakas mong ito ay ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Ang backbone mo sa ministry, sa pagsisilbi mo sa Kanya ay kapangyarihan ng Holy Spirit. By faith in Jesus' name, maniwala ka sa sinabi ng Panginoong Hesus. Ito ang Holy Spirit ang pinadala niya. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Kaya ngayon kung tinanggap mo na to o kung di mo pa tinatanggap, ang panalangin natin ngayon, tanggapin natin ito, tanggapin mo ito, huwag mo tong palalampasin. Hanggat di mo natatanggap, huwag mong tatantanan ang Panginoon. Hingin mo sa Kanya na maranasan mo ito, matanggap mo ito, power in ministry para sa iyo. Manalangin tayo. Salamat po Panginoon, lahat ng mga sumusubaybay, lahat ng manampalataya, pinangakuan mo. Hayaan mong hindi kami observant at hindi rin kami yung mga denial na nadidinig na sasabihin pa, lasing. Hayaan mong hindi kami makasama doon sa isang klase ng tao na ang interpretation mali. Hindi rin kami makasama doon sa taong namamanghalang, nagtatanong kung anong nangyayari, ano ba ang mga ito? Bakit kaya nila magsalita ng ibang wika, mga wika ng mga ibang bansa? Lahat ng wika kasi kaya mong banggitin at sabihin, Panginoon, sapagkat ikaw ang author ng pagkakaroon ng maraming lingwahe doon sa Tower of Babel. Napakaraming lingwahe. Kaya mo po, Panginoon. At kaya mong bigyan ng ability ang bawat isa na magsalita ng ibang wika. Umaaralan ito sa isang formal na pag-aaral. Pero supernatural, hindi nila inaral pero natuto sila. Ito'y para sa ministry, para sa kapangyarihan sa pagmimisyon. Salamat po Panginoon
At ngayon ang mga iniwala makaranas ng pagpapagaling sa pangalan ni Jesus dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Magpapalaya sila ng mga masamang espiritu, Panginoon, in Jesus' name. Mangyayari sa lahat ng nananalig na tumanggap ng kapangyarihan galing sa iyo. Panginoon, ikaw ang aming lakas. Makakakita ng mga pangitain, mga vision, pangyayari, mga pangitain sa mangyayari. Kaya na-anticipate namin, hindi kami nasasya kung anong mangyayari, kung anong kahinatnan ng pandemic, anong kahinatnan after ng pandemic. Hindi po kami nasasyak sapagkat ang Holy Spirit ay magsasalita ng nakikita niya sa Ama, nakikita niya doon sa langit at pinahayag niya sa puso ng mga tao nagtitiwala sa Kanya. Salamat sa mga revelations, Panginoon, na dadalhin ng Holy Spirit na mayroong kapangyarihan. Kaya pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig at nag-aaral sa Evening Talk, na matuto kami at magsitatag sa paglilingkod para po sa iyong kapurihan. Ang kabanalan, ang katwiran ay mamayani lagi sa buhay ng bawat isa. Blessing, power, anointing, mga miracles ay natural na mangyayari sa isang taong nananalig sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ito'y nandito sa mga nakikinig na nais makaranas nito. Huwag mo po silang biguin, Panginoon. Maranasan po ito ng bawat manampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Exercise natin, mga kapatid, by faith kung anong sinabi ng Panginoon. The promise is yours. Power is yours. You need to be filled with the Holy Spirit. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Paanyayahan ko kayo para sa ating nalalapit na sunod na batch ng Every Home for Christ Philippines, Be a Better Dad, na kayo po ay mag-participate, maka-attend kung di pa kayo naka-attend. Libre po ito, once a week lang ang session, at least 1 hour. Para po ito sa mga daddy o sa mga tatay ng pamilya. Ano po? So pagpalain po kayo ng Panginoon sa pag-attend. And lagi po tayo mag-participate every 8 o'clock PM sa atin pong evening talk. Mag-invite pa kayo ng iba, i-share nyo po sa iba. At gayon din, bisitahin natin ang ating YouTube channel. Inyo na lang pong i-subscribe. At bukas, sunod na episode sa mga kahayagan ng kapangyarihan ng mga nagsitanggap nito. Tingnan po natin at abangan natin. At makasabay po tayo rito dahil may ministry tayong dadaanan po natin ito. You need this truth and power. God bless you all. Good evening sa bawat isa. Maranasan ang buhay na kasiyasiya, puno ng pag-asa at kapayapaan. Well, sinasabi ko sa iyo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo para maranasan mo ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. So we have 3 guides. ABC of salvation. Letter A, admit that you are a sinner. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan na gawa. Letter B, believe that Jesus was died on the cross, and on the 3rd day He rose again to prove that He is the only Savior and the Messiah. And letter C, commit your life to Jesus. Commit your whole life, yung ngayon na meron ka at yung future na meron ka. I-commit natin kay Lord. So if you are willing to accept Jesus as Lord and your Savior of your life, I invite you to pray this prayer with me. Nalangin tayo. God our Father, I thank you for the life you have given me. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Inaamin ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa anumang klaseng kaparaanan. Ako ay naniniwala ng iyong anak na si Jesus sa pamagitan ng iyong pagmamahal upang kami ay maligtas ay pinadala mo. Siya ay nanamatay, ngunit muling nabuhay. Ito ay patunay na siya ang aming tagapagligtas. At sa oras na ito, we commit our life to you. Gamitin mo ang buhay na ito upang mas lalo, Panginoon, na mapapurihan ang iyong pangalan. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan, ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan, deepest needs of our hearts, Lord. May we find our purpose in you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So, welcome sa bagong buhay na meron ka kay Kristo. God bless you all and have a good day.